Isang gabi, pagod na gumagala ang grupo sa disyerto at nahanap nila ang Neon Town. Ayon kay Brock, sikat ang lungsod na ito dahil bukas ito buong araw at gabi at walang sino man ang natutulog doon. Sa loob ng bayan, isang masungit na lalaki ang bumangga kay Ash na ikinagalit ni Ash. Sinabihan ni Ash ang lalaki na tumingin sa dinadaanan at mabilis na sinabihan ni Brock si Ash na humingi ng paumanhin. Tumanggi si Ash at bago pa lumala ang lahat, pinatigil sila ni Officer Jenny bago pa magkaroon ng suntukan. Sinabihan ni Jenny ang grupo ni na Ash na wag lumabas sa ganitong oras matapos ipaliwanag ni Ash na kararating lang nila sa bayan. Pinapahanap niya ang grupo ni na Ash ng hotel bago siya nagmaneho palayo para pigilin ang isa pang away. Napansin ni Misty na medyo mainit ang ulo ni Officer Jenny. Samantala, nabangga din ni James ang bumangga kay Ash kanina at binugbog siya nito, habang si Jessie naman ay binugbog din ng malaking babae na nakabangga naman niya habang tinutulungan si James. Kinabukasan, paglabas ni Ash at ang kanyang mga kaibigan sa hotel, nakakita sila ng grupo ng mga taong nag-aaway. Pumunta sina Ash at ang kanyang mga kaibigan sa isang kagubatan malapit sa Neon Town dahil tahimik doon, at nakakita sila ng isang Jigglypuff. Gusto itong hulihin ni Misty, na ikinagulat ni Brock dahil kadalasan ay water Pokemon ang gusto niya. Tinawag ni Misty si Staryu, pero si Psyduck ang lumabas. Sinigawan ni Misty si Psyduck at ibinalik ito sa Pokeball bago inilabas si Staryu. Ginamit ni Staryu ang double edge kay Jigglypuff at nagsimulang umiyak si Jigglypuff. Naisip ni Brock na may kakaiba sa Jigglypuff na ito, at nang tiningnan ito ni Ash sa Pokédex, nalaman nilang hindi pala nakakakanta ang Jigglypuff na ito. Humingi ng paumanhin si Misty sa pag-atake at niyakap si Jigglypuff dahil naisip niyang dapat nilang turuan itong kumanta. Ang Team Rocket, na nagmamasid sa kanila, ay gustong gamitin si Jigglypuff para patulugin ang Neon Town para makapagnakaw sila ng mga Pokemon. Bigla silang lumitaw at kinanta ang kanilang motto, na ikinagulat at ikinalito ni na Ash, Misty, at Brock. Hindi maintindihan ni na Misty at Ash ang motibo ng Team Rocket pero nagpasya pa rin sila na pigilan ng Team Rocket sa pagnakaw kay Jigglypuff. Inilabas ni Ash si Bulbasaur at si James naman ay inilabas si Weezing. Gagamit sana si Weezing ng poison gas, pero ginamit ni Bulbasaur ang Vine Whip para paikutin ito, kaya ang Team Rocket ang tinamaan ng sarili nilang atake. Ginamit naman ni Staryu ang water gun para palayasin ang Team Rocket at tuluyang talunin. Binigyan ni Misty si Jigglypuff ng payo sa pagkontrol ng paghinga habang kumakanta. Sabi ni Ash ay maganda ang boses ni Misty sa pagkanta. Sinubukan din ni Pikachu na kumanta. Nang sabihin ni Ash na maganda ang boses ni Pikachu, galit na sinipa ni Jigglypuff si Pikachu. Nagpalobo si Misty ng isang balon at inilagay ito sa loob ng bibig ni Jigglypuff pero tumalsik lang ito. Nagbigay si Brock ng prutas kay Jigglypuff para guminhawa ang lalamunan nito. Kinain ni Jigglypuff ang prutas at sa wakas ay nagsimulang kumanta. Habang nagdiriwang si Pikachu, sinipa siya ni Jigglypuff at inosenteng nagtago sa likod ni Misty. Pinakanta muli ni Misty si Jigglypuff. Nagsimulang kumanta si Jigglypuff at nakatulog ang lahat. Dumaan ang Team Rocket at nagpa siyang gumamit ng tape recorder para i-record ang kanta ni Jigglypuff. Nang matapos kumanta si Jigglypuff, nagalit ito at naghalungkat sa bag ni Ash. Nakahanap ito ng isang black marker at dinrawingan ng mga mukha ni na Ash at ng kanyang mga kaibigan. Nahanap din ni Jigglypuff ang Team Rocket at sinubukang gisingin ang mga ito gamit ang double slap bago lagyan ng drawing sa mukha. Samantala, nagising sina Ash at nagulat sa kanilang mga hitsura. Pagkatapos linisin ang kanilang mga mukha, nakita nilang galit na galit sa kanila si Jigglypuff. Napagtanto ni Misty na nakatulog sila ng kumanta si Jigglypuff kaya humingi silang lahat ng paumanhin. Sinubukan nilang pasayahin si Jigglypuff sa pamamagitan ng pagpapakinig ng kanta nito sa kanilang mga Pokemon, pero lahat sila ay nakatulog din. Sabi ni Misty ay dapat si Psyduck ang makinig kay Jigglypuff dahil sa sobrang tanga nito, hindi nito malalaman kung gising ba siya o hindi. Nakinig si Psyduck at tila hindi ito nakakatulog sa kanta. Ngunit nagalit pa rin si Jigglypuff nang malaman nilang nakatulog lang pala si Psyduck ng dilatang mga mata, kaya pinagalitan ito ni Misty. Nagising ang Team Rocket at nalamang may drawing din sa kanilang mga mukha. Nilinis nila ang kanilang mga mukha at tiningnan ng tape recorder. Gayunpaman, hindi na-record ang kanta ni Jigglypuff, ang kanilang malakas na hilik ang narinig sa tape. Naisip ni Brock na dapat nilang dalhin si Jigglypuff sa Neon Town at pakantahin para sa mga tao doon dahil walang natutulog doon at baka may makapanatiling gising. Nang marinig ito, natuwa ang Team Rocket dahil eksaktong sinusunod ng mga bayani ang kanilang plano. Dinala ni na Ash si Jigglypuff sa Neon Town para humanap ng lugar kung saan ito pwedeng kumanta, pero walang nagpapahiram ng stage at bastos silang pinapaalis. Ang Team Rocket, na nagpanggap bilang mga rockstar, ay dumating gamit ang isang truck at sinabing pwedeng hiramin ni na Ash ang kanilang stage. Natuwa ang magkakaibigan na makahanap ng taong mabait sa kanila sa bayang yon. Naglagay ng earplugs ang Team Rocket para hindi sila makarinig.
Inihanda ang stage at nagsimulang kumanta si Jigglypuff. Namangha ang lahat sa ganda ng kanta, gayunpaman, sa sobrang lakas ng boses ni Jigglypuff, nakatulog ang lahat sa Neon Town. Pati ang Team Rocket ay nakatulog din kahit may suot silang earplugs. Nagalit ng husto si Jigglypuff at dinruwingan ang mukha ng lahat ng tao. Nang magising ang mga tao sa Neon Town kinaumagahan, naging mas mabait na sila at humihingi ng paumanhin sa isa't isa dahil sa pag-aaway. Dahil nakakuha sila ng mahimbing na tulog, lahat sila ay naramdamang masigla at maayos ang pakiramdam. Ang lalaking bumangga kay Ash noon ay humingi pa ng paumanhin sa kanya. Hinahanap ni Misty si Jigglypuff pero natuklasan niyang nawala na ito. Ang Team Rocket naman ay umalis sa Neon Town na mukhang masaya matapos ang isang masarap na tulog. Habang papaalis sina Ash ng Neon Town, nalungkot si Misty na hindi niya nahuli si Jigglypuff. Ngunit tiniyak ni Ash at Brock na magkikita silang muli. Nagbiro pa si Ash na baka nagsimula na si Jigglypuff ng sarili nitong journey para humanap ng taong makikinig sa kanta niya hanggang sa matapos. Sa di kalayuan sa likuran nila, nagsimulang sumunod si Jigglypuff sa kanila, pero hindi nila ito napansin. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay at napansin nila ang mga taong naghuhukay ng mga fossil sa Grandpa Canyon. Naroon din si Gary Oak para sa aktibidad na ito. Gusto ni Ash na maghukay ng mga fossil para makahanap ng mas magandang fossil kaysa kay Gary. Nakahanap si Gary ng isang fossil at sinuri ito ng isang archaeologist. Akala ni Gary ay utak ito ng isang extinct na Pokemon, pero sinabi ng professor na isa itong Pokemon Coprolite fossil, fossilized na dumi ng Pokemon. Samantala, nagtanim ang Team Rocket ng mga bomba sa bangin para mas mabilis silang makahanap ng mga fossil. Napansin ito ni Ash saktong sinindihan ni Meowth ang fuse. Hinabol ito ni Ash at Squirtle para subukang patayin ang fuse. Nakarating ang apoy sa dulo at sa taranta ni Pikachu, nagpakawala siya ng kuryente rito. Sumabog ang mga bomba at sina Ash, Team Rocket, at Pikachu ay nakulong sa ilalim ng lupa. Si Squirtle lamang ang tanging mabilis na nakatakas. Narinig ni na Misty at Brock ang pagsabog kaya tumakbo sila roon at nahanap si Squirtle. Mabilis na naghukay sina Misty, Brock, at Squirtle para mahanap si Ash at ang Team Rocket. Habang nasa ilalim, sinubukan ni na Ash at Team Rocket na makahanap ng daan palabas. Nakatagpo sila ng ilang sinaunang Pokemon na akala nila ay extinct na. Sinabi ni na Jessie at James na marahil ay nagising ng pagsabog ang mga Pokemon na natutulog na ng 1,000 taon. Nagalit ang mga sinaunang Pokemon kina Ash at Team Rocket dahil ginising sila, kaya inatake nila ang mga ito. Inilabas ni Ash si Charmeleon, pero tumanggi itong lumaban sa ganoon kahinang mga kalaban. Biglang nagtakbuhan palayo ang mga fossil Pokemon. Natuwa sila na umalis ang mga Pokemon, pero napagtanto nila kung bakit isang Aerodactyl ang lumitaw, kinalmot si Charmeleon, dinampot si Ash, at lumipad pa itaas sa ere. Samantala, sa wakas ay nakahanap si Geodude ng butas patungo sa kuweba. Isang grupo ng mga tao ang dumating para tumulong sa paghuhukay para kina Ash at Team Rocket. Biglang lumipad ang Aerodactyl palabas ng butas habang dala si Ash. Gustong labanan ni Charmeleon ang Aerodactyl at ipinakita ang pinsala na ginawa nito sa kanyang noo, pero tinuya lang siya ng Aerodactyl. Dahil sa asar, galit na pumadyak at umatungal si Charmeleon, at nag-evolve habang nanunood ang lahat hanggang sa muli itong lumitaw bilang si Charizard. Gamit ang kanyang flamethrower, lumipad si Charizard at hinabol ang Aerodactyl. Charizard! Nagpakawala ng flamethrower si Charizard kay Aerodactyl pero hindi ito tumama. Naisip ni Ash na nagmamalasakit pa rin sa kanya si Charizard, pero nang aksidente siyang mabugahan ng apoy nito, napagtanto niya na nag-evolve lang si Charmeleon para labanan ang Aerodactyl para sa sarili nitong pride. Nakita ni Misty si Jigglypuff at nakiusap na kumanta ito para makatulog ang Aerodactyl at mabitawan si Ash. Masayang nagsimulang kumanta si Jigglypuff. Nakatulog ang Aerodactyl at nabitawan si Ash. Nasalo si Ash ni Charizard na nagawa pang manatiling gising ng ilang sandali bago tuluyang makatulog. Dahil nakatulog ang lahat sa kanta ni Jigglypuff, galit itong nag-drawing sa mukha ng lahat gamit ang black marker. Sinabi ni Officer Jenny sa lahat na isa lang itong panaginip dulot ng kanta ni Jigglypuff at pinaalis ang mga tao dahil naging danger zone ang bangin dahil sa mga prehistoric Pokemon sa ilalim. Aniya, ang anumang paghuhukay ay baka magdulot pa ng higit na pagguho. Nakakuha si Ash ng isang misteryosong itlog mula sa lugar na yun na nahawakan niya habang natutulog, na kinuha naman ni Brock para alagaan. Samantala, ang Team Rocket na nasa ilalim pa rin kasama ang mga natutulog na prehistoric Pokemon ay sinubukan na tumakas, pero biglang bumahing si James kaya muling nagising ang mga Pokemon. Nakakuha si Pikachu ng isang mansanas sa puno, pero aksidente niya itong nalunok ng buo matapos siyang mahulog. Naging kakaiba ang boses ni Pikachu at naisip ni Brock na bumara ang mansanas sa lalamunan nito.
Dinala nila si Pikachu sa isang ospital para sa tao dahil ito ang pinakamalapit. Matapos kumbinsihin si Proctor, ang doktor doon, na tumulong kahit na ang ospital niya ay para sa tao at hindi sa Pokemon, muli niyang binuhay si Pikachu gamit ang defibrillator at nakuha ang mansanas sa lalamunan nito. Tinawagan si Proctor ni Nurse Joy, at sina Ash at ang kanyang mga kaibigan ang sumagot sa telepono para sa kanya dahil ayaw niya, na nagsabing nagkaroon ng aksidente ang isang truck na may dalang mga ninakaw na Pokemon na minamaneho ng Team Rocket. Sinasabing malubha ang mga pinsala ng mga Pokemon at kailangan ng tulong ng doktor dahil puno na ang Pokemon Center. Samantala, nasa lugar ng aksidente ang Team Rocket at sinisisi ni Jessie si James na siyang nagmamaneho dahil hindi ito tumitingin sa kalsada. Bilang depensa, sinabi ni James na akala niya ay si Meowth ang tumitingin sa daan. Samantala, umiiyak si Meowth dahil nabasag ang gintong charm sa kanyang ulo at ipinakita rin na sugatan sina Arbok at Weezing sa aksidente. Sa ospital, nakiusap si Nurse Joy kay Dr. Proctor na tulungan ng mga nasaktang Pokemon. Sinubukang yayain ni Dr. Proctor si Nurse Joy na mag-date na ikinalito at ikinagalit nito. Sinabi ni Dr. Proctor na tutulong siya pagkatapos noon at binigyan niya sina Ash at ang kanyang mga kaibigan ng kanilang mga uniforme dahil siya lang ang tao sa ospital at kailangan niya ng tulong. Nagsuot sina Ash at Brock ng uniforme ng doktor na katulad ng kay Dr. Proctor, habang si Misty naman ay nagbihis na parang si Nurse Joy. Nagsimulang dumating ang mga sugatang Pokemon at nagsimulang magtrabaho ang lahat. Inilabas ni Ash si Bulbasaur para hawakan ng isang cubo na nagpupumiglas sa sakit, bagaman hindi nasiyahan si Dr. Proctor sa kanyang marahas na paraan. Kinomport ni Misty ang cubo na agad itong kumalma. Sinabi ni Dr. Proctor na may likas na talento si Misty, habang nakaramdam naman ng selos si Ash. Pumasok ang Team Rocket sa ospital matapos asikasuhin ng isang Raticate na may sirang mga ngipin. Inaya rin ni Dr. Proctor si Jessie na mag-date. Humanga si Jessie kay Dr. Proctor dahil sa pagiging direkta nito. Nakiusap si Ash kay Dr. Proctor na huwag tulungan ng Team Rocket dahil masasama silang tao. Sinabi ni Dr. Proctor na ang trabaho niya ay magpagaling ng may sakit, hindi ang humusga ng pagkatao. Binigyan ni Proctor si Arbok ng anesthetic para patulugin ito, kahit akala ni Jessie ay sinasaktan niya ito para maayos niya ang buhol sa katawan ng Pokemon. Nang dumating ang mas marami pang sugatang Pokemon, ipinaliwanag ni Proctor na kailangan pa niya ng oras para kay Arbok, kaya nagpa siya ang Team Rocket na tumulong na muna kina Ash. Umiiyak pa rin si Meowth dahil sa nawawala niyang charm. Sinubukan siyang pasayahin ni Chansey, pero hindi naintindihan ni Chansey ang gusto ni Meowth dahil sa pagkakaiba ng kanilang salita. Nang sabihin ni Meowth na magbabayad siya ng kahit anong premyo o prize, binigyan siya ni Chansey ng isang mangkok ng kanin. Nang lalo pang magdabog si Meowth, nagalit si Chansey at sinampal siya para pakalmahin. Samantala, kinuha ni Misty ang isang Voltorb mula sa bibig ng isang Whippinbell. Dapat ay tutulungan siya ni Jessie, pero umalis ito dahil natakot na sumabog ang Voltorb, kaya si Chansey na lang ang tumulong. Ikinabit naman ni Brock at James ang nawawalang sungay sa isang pincer. Gagamutin na sana ni Ash at Brock ang isang Dodrio, pero masyado itong galit kaya hindi sila makalapit. Nagpa siya si Proctor na gumamit ng anesthetic para pakalmahin ito. Nang itutusok na niya ang hiringgilya, lumaban ang Dodrio at inatake ang doktor. Aksidenteng naiturok ang anesthetic kay Proctor mismo at dahil tatagal ito ng 6 na oras, agad siyang nakatulog. Sinubukan ni Ash at Brock na gisingin siya, pero masyadong malakas ang gamot kaya napilitan silang ituloy ang panggagamot nang wala siya. Gumawa ng paraan si Ash at pinagamit kay Squirtle ang water gun sa Dodrio, pagkatapos ay kinuryente ito ni Pikachu para mawala ng malay. Huhulihin na sana ni Ash ang Dodrio, pero ipinaalala sa kanya ni Brock na bawal manghuli ng Pokemon sa loob ng ospital, kaya ginamot na lang nila ito. Ang lahat, maliban kay Meowth, ay tumulong sa pagpapanumbalik ng kalusugan ng mga Pokemon. Maya-maya, nagpa siya sina Jessie at James na nakawin na ang lahat ng mga Pokemon doon. Hinubad nila ang kanilang mga uniforme, tumalon sa isang stretcher, at sinabi ang kanilang motto. Hindi nila ito natapos dahil pinutol sila ni Meowth sa pagsigaw na mas mahalaga ang kanyang charm. Itinulak ng Team Rocket ang mga stretcher na may mga mechanical na braso kina Ash at sa kanyang mga kaibigan. Naipit ang mga bida at naglabas si James ng isang malaking karayom para iturok kay Ash. Isang Chansey ang tumalon sa harap ni Ash para protektahan siya. Inutusan ni Jessie at James sina Arbok at Weezing na atakihin si Chansey, pero tumanggi ang kanilang sariling mga Pokemon na ikinalito ng dalawa. Si Proctor, na biglang nagising mula sa anesthetic, ay nagsabing ayaw nilang lumaban dahil pinagaling sila ni Chansey. Nagalit si Jessie kay Proctor at binato siya ng isang beaker. Mabilis na hinati ni Proctor ng scalpel ang beaker na ikinagulat ng lahat dahil sa bilis ng kanyang reflexes. Binuksan ni Proctor ang kanyang coat at ipinakita sa Team Rocket na puno ito ng mga gunting, scalpel, at mga karayom.
Sinabi niya na ang mga gamit na ito ay para sa pag-oopera, pero maaari rin niyang gamitin ang mga ito bilang sandata para protektahan ang kanyang mga pasyente. Naisip ng Team Rocket na dehado sila kaya nagdalawang isip sila. Pinalaya ni na Chansey sina Ash at itinulak naman nila ang mga stretcher pabalik sa Team Rocket. Mabilis na tumakbo ang Team Rocket palabas at nabangga ang pader habang tumutumba ang mga stretcher sa kanila. Dismayado si Jessie dahil nalamangan sila at wala silang nakuha, pero sinabi ni James na may naitago siyang isa, sabay labas ng isang Voltorb na agad na sumabog kaya muling tumalsik ang Team Rocket palayo. Nang bumagsak sila sa lupa, biglang lumabas ang charm ni Meowth mula sa kanyang noo, nakabaon lang pala ito sa loob ng balat niya. Tuwang-tuwa si Meowth, pero sina Jessie at James ay sawi pa rin. Sa ospital, nagpasalamat si Proctor kina Ash at sa kanyang mga kaibigan at inalok silang manatili para mag-aral na maging mga doktor. Sinabi ni Misty na gusto niya, pero mas gusto niyang matuto muna ng higit pa tungkol sa mga water Pokemon. Nagpaalam na sina Ash at ang kanyang mga kaibigan kay Dr. Proctor at itinuloy ang kanilang paglalakbay.